Okay, let's continue yung ating Matrix serye kung saan pinag-usapan natin last time yung propagator ng Matrix or isa sa propagator ng Matrix ay itong mga celebrities, mga Hollywood, itong mga mainstream celebrity. At bukod pa sa mainstream Hollywood or mainstream celebrities, meron ding ibang mga propagator ng illusion or ng Matrix to make an illusion sa mind ng public, ng tao, so that ang tao hindi nila makita ang katotohanan dahil nga ang katotohanan ayon kay Yeshua, kay Kristo, the truth will set you free. And ang gusto nila ay nakakulong ang isip mo, nakakulong ka sa kanilang naratibo, sa kanilang agenda, sa kanilang gustong mangyari sa iyo. Bukod sa mga Hollywood celebrities, andyan din ang mga politicians, mga mainstream politicians, andyan din ang mga mainstream religious leaders, andyan din ang mga corporations, and lahat ng mainstream corrupt. And that's the reason kung bakit ko sinasabi before sa mga nakakakilala sa akin na once you go mainstream, then makukurap ka na. Why? Because the entire system, the entire matrix, the entire network is based on corruption. Kahit pa sino ang ilagay mo dyan, kahit pa santo ang ilagay mo dyan, kahit pa ascended master ang ilagay mo dyan, sa mainstream circle na yan or sa mainstream group na yan, kapag umabot ka dyan, there is a huge possibility na makurap ka. Why? Kasi you will be part of the system. Kahit pa gaano kalinis ang puso mo, kahit pa gaano ka hindi mo matanggap yung gumawa ng masama, in order for you to propagate and survive sa ganong klaseng industriya, kailangan mo makipagsabwatan sa mga taong corrupt din. Otherwise, mawawala ka, matatanggal ka, malalaos ka, or ikaw mismo lalabas ka kasi hindi mo masikmura yung kanilang ginagawa. Kasi kapag pumasok ka sa mainstream group na yan, tulad ng Hollywood, celebrities, and pati entertainment industry, pati politics, pati ang mga mainstream religion, alam natin kung gaano kadumi yan, gaano ka-corrupt yan. Kapag pumasok ka dyan, malabo na hindi ka makurap. Napakaliit ng chance na hindi ka makurap kasi the entire system is based on corruption. Now, kung gusto mong mag-thrive sa ganyang industry, kung gusto mong maging successful sa ganyang industry nang hindi ka nakukurap, you have to be a game changer. You have to change the rules. Kumbaga, hindi ka susunod sa patakaran, sa sistema, sa kalakaran. Yan lang ang paraan para hindi ka makurap pag pumasok ka sa ganyang industriya. At ito yung reason kung bakit sinabi ni Yeshua, ni Jesus Christ, na mas malaki pa ang tsansa na makapasok sa heaven ang isang ang mata ng kamelyo sa needle o sa mata ng needle ang isang kamelyo. Ibig sabihin yung isang kamelyo daw mapagkakasya mo sa mata ng needle, mas malaki pa ang tsansa na mangyari yun kaysa sa ang isang wealthy, successful person na tulad nito na binanggit ko na umabot ng mainstream, makapasok sa heaven. Mas malaki pa ang chance na pumasok ka doon sa needle kaysa makapasok sa heaven. That is how hard it is para sa mga tulad nila PDD, nila Beyonce, nila Jay-Z. So these are the celebrities kasi nga napakadumi nung kanilang ginagawa. Most likely pag nandun ka na sa mainstream level, usually boundary na yan ng hell, papunta na yan ng impyerno. Kaya marami ang mga tao na nagiging mainstream, nakukurap, nadidepress, nagiging napapariwara, nagkakasakit, namamatay. That's how bad it is pag pumasok ka dyan sa ganyang kadumi na industriya. Another example is if you're going to notice, titignan mo rin, for example, si Doc Willie Ong. Doc Willie Ong was known for his contribution sa medicine, but the problem is pinasok niya yung isang arena or yung mainstream politics na kung saan hindi siya fit or hindi siya nabibilang kasi in order for you, para makapasok ka sa politika, kailangan halangang bituka mo, kailangan matapang ka, kailangan palaban ka, kailangan matigas ang puso mo. Ganon katindi ang toxicity
sa mainstream politics. Kaya ang nangyari sa kanya, na-stress siya, naapektuhan siya nung katoksikan ng politics. And ganun talaga kadumi. It's either, sabi ko nga, it's either sirain mo ang sarili mo or aalis ka talaga dyan. So ganyang kadumi na sistema. Kasi nga wala talagang magtatagal na mga matutino, mga mabubuting tao sa ganyang sistema. Kaya nga ang ginawa ko, personally, when I learned it, when I realized din, nung ni-reveal sa akin yan ng higher self ko, ang sabi ko, I will withdraw. Ibig sabihin, hindi na ako manunood or magsusupport ng mga ganyang klaseng personalities and figures kasi sayang lang yung energy ko, sayang lang yung suporta na ibinibigay ko kasi I am supporting the wrong person. I am making the wrong people famous and successful. Kasi they are the corrupt ones, they are not the ones na dapat pagkatiwalaan regarding my energy. Kasi my energy is a valuable asset kaya hindi ko dapat yan ibinibigay sa mga ganitong klaseng tao lang. Now, meron bang mga tao na matitino at malilinis pa rin ang budhi, malinis ang puso na nasa public arena tulad ng politics, religion and media and Hollywood and entertainment industry? Sure, meron yan, pero they are the minorities, they are the exemption to the rule. So iilan lang yan sila, and napaka-rare. You have to be extremely good para hindi ka makorap ng sistema, pero those people exist, and if you find one, then those are the kind of people na dapat mong suportahan or dapat mong paniwalaan. Pero the rest, the entire system, this is based on my experience in this world, and kayo din, try to obserbahan ninyo and alamin ninyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Kasi do not believe what I say just because sinabi ko. Believe what I say because yun din yung observation mo, yun din yung napansin mo, at yun din yung pag-aaral mo, yun din yung nakikita mo. Alright? So, if you have any questions regarding the truth about the mainstream people, itong mga ganitong klaseng tao, kasi ito sila mga mainstream na mga powerful, famous celebrities, nagsasabwatan talaga yan sila para manipulahin ng tao, manipulahin ng public, to steal our time, energy, attention, pati ang ating spirituality, ang ating even financial. Binubuwisan nila tayo, binibentahan nila tayo ng mga basurang produkto, serbisyo, or ng entertainment, which wala naman talagang contribution sa buhay natin eh. They just entertain us eh. It's just the modern day Rome kung saan to distract the people sa ginagawa ng government, sa corruption na ginagawa ng government, ini-entertain nila using gladiator, ini-entertain nila yung mga tao using events, sporting events, and so on. So, I just want you to be aware na ito yung nangyayari sa reality natin, na sana, hopefully, maging aware ka, mamulat ka, and I know, nakikita mo na rin ito, pero wala pang validation. And then, hopefully, itong sinasabi ko will serve as a validation and confirmation na tama yung hinala mo. Alright? And maraming salamat sa time ninyo. Hopefully, collaborate tayo when it comes to asking some questions. Kung meron kayong questions, you can ask me anytime, and then gagawa natin ng content sa future. As of now, sayonara, peace. Maraming salamat sa time ninyo. I really appreciate it. As of now, sayonara.